Good morning po sa inyong lahat at nagagalak po ako na muli po kayong makasama sa ating pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Maging pagpapala po sana sa bawat isa po sa atin yung lesson or yung mensahe po ng devotion po natin for today. Let us pray po. Heavenly Father, thank you for this day that you've gathered us together. We pray for your guidance, Lord God, as we study your word today. Help us to understand your message and help us not only to understand but also to apply them in our daily lives. In Jesus' name we pray. Amen. Ang devotion po natin is from the Psalms and Proverbs Devotional for Women. And ang title po is about Discipline's Reward by Elizabeth Lutter. Ang Bible verse po natin ay manggagaling sa Proverbs 23, 5-12. Pero ang pinaka main verse po ay ang verse 12. Proverbs 23, 5-12. Wilt thou set thine eyes upon that which is not? For riches certainly make themselves wings. They fly away as an eagle toward heaven. Eat thou not the bread of him that hath an evil eye, neither desire thou his dainty meats. For as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. The morsel which thou hast eaten shalt thou vomit up, and lose thy sweet words. Speak not in the ears of a fool, for he will despise the wisdom of thy words. Remove not the old landmark, and enter not into the fields of the fatherless. For their Redeemer is mighty, he shall plead their cause with thee. Verse 12 po, apply thine heart unto instruction, and thine ears to the words of knowledge. Anyway, sa panimpula po natin, was there ever a time po na meron pong kayong recipe na talagang, kumbaga, subok na recipe na hindi natin siya finalo or nag-shortcut tayo instead of following the steps as they are? And ano po yung naging outcome? Naging okay po ba yung niluto ninyo or niluto natin, or instead na maging okay naging disaster? So a lot of times we do the way we want to do things, or like let's say sa pagluluto or to cook of something, and don't follow the steps or the instructions, which oftentimes lead to disaster instead of a pleasant outcome. So minsan maraming reason kung ba't hindi natin fina-follow yung steps. Like ako pag nagbe-bake, minsan mahirap sundan yung pagbe-bake. Kaya minsan pumapalpak yung niluluto. Minsan kasi walang time or kaya kulang yung ingredients. Kaya instead na ma-achieve natin yung desired na outcome, hindi natin na-achieve kasi nga hindi natin finalo completely. Nagkaroon ng deviation dun sa instructions or steps na dapat nating gawin based on sa recipes. So, ganun din daw po sa disiplina. So, discipline is required to follow instructions. So, most, if not all of us have struggled following biblical instructions. So, totoo naman po no, na madalas na hindi, naturally medyo matigas po talaga yung ulo nating mga tao. Gusto nating gawin yung sarili nating paraan or sarili nating way instead of following yung instructions or panuto na binigay sa atin ng Panginoon. Old Testament instructions seem to be complicated, especially when delivered during Moses' time. Lalo na po nung panahon na yan na talagang marami sa mga chosen people or mga Israelites ang natural na matigas ang ulo. Ayaw nilang sumunod sa pinag-uutos ng Panginoong Diyos. So, on Joshua's inauguration day, sabi ng Panginoon, that this book of law shall not depart from your mouth,
but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have a good success. So, according po ito sa Joshua 1 verse 8. So, kagaya rin naman po sa buhay natin, kahit sa practical application, kapag may matigas po yung ulo natin, hindi tayo willing sumunod, let's say sa mga magulang natin, or yung mga bata, medyo may katigasan ng ulo, kadalasan sa hindi, ang outcome niya or kinalalabasan is kapahamakan instead na good success. So, mas lalo na po sa buhay Kristiyano natin, sa journey or sa paglalakad natin sa mundong ito bilang mga Kristiyano. So, kapag yung puso po natin ay hindi willing sumunod sa steps or instructions or panuto ng Panginoon kung paano tayo dapat mabuhay dito sa mundo bilang mga mananampalataya, talagang madalas kung hindi man pero mostly and a lot of times distraction or kapahamakan yung nagiging result ng katigasan ng ulo natin, or yung pag-choose natin yung consequence dahil dun sa hindi natin pagsunod sa kanyang kalooban or sa kanyang mga pinag-uutos. The reward for spiritual discipline then and now is good success. So, ano yung problema? Ba't hindi natin kahit noon or ngayon, hirap tayong sundin or gawin yung mga bagay na ipinag-uutos sa atin ng Panginoon, kagaya ng pag-meditate sa kanyang salita day and night. So, better still, sabi dito, who can live out all that is written in God's Word? So, there was a time when Jesus was confronted by a lawyer who asked, Teacher, which is the great commandment in the law? Sa Matthew, makikita po ito sa Matthew 22 verse 36. This Pharisee was looking for simplification of the instruction previously given by God to Moses and the prophets. Sa bagay, kahit tayo rin naman po, kapag yung instruction minsan parang masyadong complicated, talagang mas mahirap para sa ating sundin. So Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So yung mga command na nakapaloob dun sa 10 commandments or sa law na regarding sa related sa Panginoon, kinover siya or sinimplify siya ng Panginoon, si Jesus, nung tinanong siya into you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So after the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, the ability to follow commands or instructions was simplified by the imparting of the Holy Spirit to all believers. So, andyan ang Holy Spirit para tulungan tayo na masunod yung command or instruction sa atin ng Panginoon. Sabi pa dito, this is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds I will write them. So, makikita po ito sa Hebrew 10 verse 16. Meditating on the Word of God, both day and night, and following the Spirit's lead, have indeed yielded good spiritual success. So, very important po na hahayaan po natin ang Holy Spirit na kumilos po sa ating buhay, sa ating mga puso, sa ating mga isipan, para mag-guide po tayo on how to follow
or meditate on the Word of God day and night. So passing down wisdom is the best gift we can give to our kids. So it's very important na yun nga, i-train talaga natin sila kagaya ng sinabi ng Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So it's very important na yung pagdidisiplin natin sa ating mga bata or mga anak ay nagsisimula sa murang edad. Kasi di ba may kasabihan nga tayo na mahirap nang ituwid ang puno or ang branch ng puno kapag na ito ay baluktot na, kapag matanda na siya kasi matigas na. So unlike kapag bata pa, mas marami tayong opportunity na turuan sila at mag-guide sila kung ano dapat yung tamang pamumuhay or way dito sa mundo bilang mga Kristiyano. Siyempre with God's help and guidance. Kung titingnan po natin, ang Proverbs 23 verses 5 to 12, ang pinaka-summary po niya is, it warns us against the pursuit of wealth as the primary focus in life, emphasizing that riches can quickly disappear like a bird in flight, and that true value lies in seeking wisdom and knowledge, not material possessions. So it is a reminder for us po na baka minsan yung life natin is instead na para sa Panginoon, nagiging para sa sarili lang natin to just accumulate mga material things. Yung focus natin, like hindi na natin nabibigay yung panahon natin na dapat para sa Panginoon kapag na-divide na siya because we are so busy with life or in life to get the material things that we need or to accomplish whatever we wanted to accomplish in life. That's when the time that we have to stop and think kung that we have to be reminded na life is not all about, in this world is not all about material things, but the true value of life lies in seeking wisdom and knowledge. Wisdom and knowledge na siyempre patungkol sa Word of God na magagamit din natin sa ating buhay. So, it further encourages active listening to and applying instruction to gain true understanding. So, kagaya din po 'di ba sa buhay mananampalataya natin, napakahalaga nan hindi lang natin basta narinig yung salita ng Panginoon, kung hindi pinakinggan talaga natin or narinig at naintindihan natin. Kagaya ng halimbawa pag yung sa mga bata, or kahit sa atin mismo, kapag may sinabing command or instruction, kapag hindi talaga natin pinakinggan ng maigi at inintindi, hindi natin siya mafa-follow ng maayos. So, ito po yung mga key points po na related po dito sa ating devotion. Number 1, wealth is fleeting. Makikita po natin to sa verse 5 ng Proverbs 23. So, yung ibig sabihin po nito, wealth is fleeting or ang kayamanan po is panandalian lang. Mabilis lang siyang mawala or it's something na maglalas lang siya for a short time. So, kagaya ng ginamit na imagery doon sa verse 5 na wealth is fleeting. This illustrates how wealth can quickly vanish, kung paano kung meron tayo ay maaaring mawala in just an instant. So, it urges people not to become overly obsessed
with acquiring it. Diba? Yun yung laging paalala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Pastor sa kanyang mga paalala na huwag nating ipagpapalit yung panahon para sa Panginoon, para sa pagkamit or pagkuha ng mga material na bagay na dapat ibigay natin yung panahon na nararapat sa Panginoon, lalo na pag Sunday. So, yun. Kasi anytime, di ba, I'm sure maraming mga instances na pinatunayan to ng Panginoon. Like, let's say, sa Japan, kung natatandaan nyo po yung nagkaroon ng tsunami, sa isang iglap lang, yung mga sasakyan, mga naipundar, pwede siyang mawala. Or kapag merong malakas na lindol, mga sakuna, which is something na beyond our control, tanging ang Panginoon lang ang may control, pwede niyang kuhanin ng mga bagay na to sa atin, na minsan nagsisilbing paalala na baka nakakalimot tayo na masyado na tayong kinakain ng sistema ng mundo, or masyado na tayong nakafocus sa pagpapayaman instead ng material things dito sa mundo, instead of investing in heaven, or in heavenly investment through, let's say, yung mga activities sa church like street preaching, or especially syempre yung sharing the gospel and yung pagbabasa ng salita ng Panginoon, which is sometimes a lot of us hirap tayong gawin, if not hindi natin nagagawa ng consistent kasi nga a lot of us are busy in life, lalo na nahahati yung panahon natin sa pamilya, sa work, sa mga anak, kung meron man, sa asawa, sa career, at marami pang mga bagay. Next po is focus on wisdom, na makikita naman po ito sa Proverbs 23 verses 11 to 12, wherein dito po it highlights the importance of actively seeking wisdom and knowledge, suggesting that the true riches lie in understanding and applying it to life. So dito po pinapakita na napakahalaga na yung pagkahanap or pagsisik sa knowledge and wisdom, yung discernment na nanggagaling sa Panginoon, na hindi lang basta tayo, hindi lang natin sinik, kung hindi dapat in-apply din natin. Yun yung mahalagang part dun which is like very important din kahit sa buhay ng bawat isa, lalo na sa buhay ng mga mag-aaral, or kahit sa buhay natin bilang Kristiyano, na pag meron tayong natututunan or nalalaman or naintindihan tungkol sa salita ng Panginoon or napapakinggan, dapat hindi lang siya papasok dito, lalabas sa kabila tenga. Kung hindi, dapat pinarases, narinig natin, or binasa natin, naintindihan natin sa tulong ng guidance ng Holy Spirit, and sa tulong din ng mga taong nakapaligid sa atin, kagaya ng mga pastor, mga teachers, at kung sino pang pwedeng gamitin ng Panginoong Diyos para maintindihan natin yung kanyang salita. Hindi lang dapat nag-i-stop doon sa pangunawa, kung hindi importante yung in-apply natin or isinabuhay natin at ginawa natin siya, kasi parang mawawalan siya ng meaning kung narinig lang natin pero hindi naman natin siya ginawa or sinunod or isinabuhay. So next key point po is discipline and attention. The passage encourages diligent listening and application of teachings, not just passive hearing. Na parang related po siya dun sa explanation ko kanina, na yun nga, it encourages us na talagang makinig tayo, lalo na sa ingay ng mundo, di ba? Sa ingay ng mundo, sa paligid natin, sa busyness and all that. Ang hirap mag-focus, mag-meditate sa salita ng Panginoon kasi maraming mga distraction, mga panggulo, or kung anumang mga bagay na umaagaw sa ating focus sa pagme-meditate or sa pagbibigay ng panahon para tayo ay
makapagbigay ng time para sa Panginoon. So, importante na talagang intindihin natin, hindi lang yung passive hearing na, yun nga, kung narinig mo, pumasok dito, lumabas doon sa kabila. So, baliwala. Hindi kasi siya tatanim or hindi siya mai-impart or hindi siya, anong tawag doon, hindi siya magre-register talaga sa ating puso't isipan. Parang sandali lang tapos wala na, makalimutan natin. So, importante na i-apply daw natin sa puso natin yung mga command or instruction na to na bigay ng Panginoon, and it needs discipline to follow commands or instruction. So, sa kahit ano namang mga bagay talaga, kahit sa work, important, or sa pag-aaral, sa career, o kung saan man sa church, napakahalaga talaga ng meron tayong disiplina. So, it needs discipline to follow instruction. So, kung wala tayong disiplina sa ating sarili, talagang mas mahirap sumunod sa or mag-surrender or magpasakop. Kasi nga, usually, ang gusto natin, di ba, yung sarili natin yung masusunod. Siyempre, it needs discipline and humility to follow instruction, lalo na yung magpasakop tayo sa mga commands or instruction ng ating Panginoong Diyos. So, another reminder dito, we should discipline our children. So, napaka-importante, lalo na po sa ladies bilang mga magulang. Although, karamihan sa atin, mga magulang, may mga anak, mga lola, or kung wala man tayong sariling anak, we also still have the responsibility to discipline our children. Ibig sabihin yung mga pinsan natin, mga pamangkin, mga nakakabatang mga kamag-anak natin na kumbaga pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. So, raise our children with proper guidance and correction when necessary. So, kung kinakailangan nating disiplinahin sila, meron silang maling ginawa, hindi yung dahil gusto nating ipakita mali, hindi mali yung ginawa lang nila. Kung hindi, dapat maintindihan nila na may purpose kung bakit natin sila dinidisiplina. Kagaya rin ng kung paano tayo dinidisiplina ng Panginoon dahil mahal niya tayo, ayaw niya tayong mapahamak. It's very important na, yun nga, i-train talaga natin sila kagaya ng sinabi ng Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, it's very important na yung pagdidisiplin natin sa ating mga bata or mga anak ay nagsisimula sa murang edad. Kasi di ba may kasabihan nga tayo na mahirap nang ituwid ang puno or ang branch ng puno kapag na ito ay baluktot na, kapag matanda na siya kasi matigas na. So unlike kapag bata pa, mas marami tayong opportunity na turuan sila at mag-guide sila kung ano dapat yung tamang pamumuhay or way dito sa mundo bilang mga Kristiyano. Siyempre with God's help and guidance. So sabi po dito, passing down wisdom is the best gift we can give to our kids. So hindi lang yung material na bagay, pero yung pinaka-importante, yung wisdom, yung hindi lang basta knowledge, kung hindi yung mas malalim na level ng karunungan, yung meron discernment at merong pangunawa yung mga bata. Yun yung best gift na maibibigay natin. So, and in the Bible, wisdom is capacity of the mind that allows people to understand life from God's perspective. And when we have the wisdom that comes from God, from the Holy Spirit, meron tayong guide on how we should live our life or how to decide, which is
kagaya nga ng nabanggit ko kanina na which is really the best gift na pwede nating ipamana or ibigay sa ating mga anak, since yung material things pwede siyang mawala or in an instant it can vanish, unlike yung wisdom, hindi siya basta-basta mananakaw or makukuha ng ibang tao. So let us be reminded and be encouraged to follow the word of God by meditating the laws of God, so we will have wisdom and guidance by the help of the Holy Spirit on how we should live our life as Christians, especially when we're making decisions. So finally, Jesus came to earth in bodily form to demonstrate the successful adherence to the law. He lived and died always obeying his Father with great discipline. To the natural eye, his outcome was disastrous, yet his life of discipline, culminating in his death and resurrection, was a substitute for our lack of discipline. So spiritual discipline will guarantee a favorable outcome almost every time. Stick to the recipe because your own way will lead to disaster. Look no further for successful outcomes in this life. The instruction, if you are a believer, are written on your heart and mind. Yield to the Spirit's lead and you will have success every time. So, it's a great reminder for us po na every time we will make decision, we should pray for the guidance from God, and we should listen to the guidance of the Holy Spirit on what we should do, and we should also pray for the guidance of the Holy Spirit to give us the strength to follow God's instruction. Kasi mahirap po talaga, especially when we want to do, or especially when we are not willing to submit. So it all boils down not only to discipline, but also it all boils down to obedience. Kagaya ng nabanggit ko po kanina na Jesus lived and died always obeying his Father with great discipline. So, napakagandang example na binigay ng Panginoong Diyos po ito sa atin para makita natin yung kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. So, sana po naging blessing sa bawat isa po sa atin yung mensahe po ng devotion po natin ngayon, which is a reminder to all of us bilang mga magulang, bilang mga mananampalataya, the importance of discipline and obedience in following God's instructions in our lives, and the importance of meditating His Word. So let us pray po. Heavenly Father, we give you thanks and praises. Thank you so much po sa binigay niyo po sa aming pagkakataon na makapag-aral po ng inyong salita. Thank you so much, Father God, for the reminder of the importance of discipline and obedience in our lives as believers. And we pray that you will continue to guide our hearts and our minds and help us to have humbleness or humility, and to be willing to surrender and submit to your words, and help us with the guidance of the Holy Spirit to walk according to your will, and to meditate on your word day and night, and help us to follow your commands and instructions in life. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Maraming salamat po, and to God be the glory. Ingat po kayong lahat dyan.